So, ayan. Uwi na mi. Grocery muna ako mga kalalas bago tayo umuwi. Bili ako ng kamote. Bibilin ko sana yung luto na kaso nga lang mahal siya. So ako na lang magluto, 'di ba? I-roasted ko na lang siya. So bili lang ako ng ayan, 3 piraso lang. Bibili ako ng ingredients para sa dinner mamaya. Kasi nga 'di ba si Krishna gusto niya ng steak. Pero ayoko yung patatas nila dito. Doon na lang ako sa kabila pupunta. Ayoko yung patatas nila dyan. Okay. Ano pa ba yung bibilhin ko? Nakalimutan ko. Mushroom. Doon na rin sa kabila. Ano to? Huh? Golden berry. Meron to sa Pinas, 'di ba, mga kalalas? Pinipitas lang namin to sa sa gubat. 4.98 yung price niya. Okay Kamote lang yung bibilhin ko dito pala. Wala na akong ibang bibilhin pa. Kamote lang. Bahay na ako mga kalalabs. Katapos ko lang gumawa ng kape. Tapos nilagay ko na yung ating kamote sa oven para yun yung ating breakfast. And ito yung pala yung iba pang binili ko sa grocery. Bumili ako ng patatas, mangga, and then bumili din ako ng mushroom. Kasi nga 'di ba, mag-steak tayo for dinner tonight. Hindi ko nga lang din alam kung anong oras pupunta si Krishna dito kasi sabi niya ang off niya daw is 2 PM. So I was wondering dinner ba or lunch. So, nilabas ko na yung ating steak. Iniisip ko nga kung dalawa lang yung lulutuin ko. I think dalawa lang. For sure, na yan. Okay na yan sa 3 tao, 'di ba? So, di-pros natin yan dyan. And I am happy mga kalabs kasi maaga akong napunta ng Life Lab. Maagang natapos yung blood works tsaka yung ECG ko. So, I am super happy. And happy din ako kasi yun nga, nag-book ako ng appointment yesterday para makausap ang doktor para lang maagapan ba kung ano dapat yung maagapan, 'di ba? Kasi madalas ini-ignore ko yung health ko pero ngayon hindi na pwedeng i-ignore yung health kasi very important 'yan. And ayokong parang magaya dun sa mga kaibigan ko na hindi nila alam na may sakit pala sila. So yung isa na-atake siya ng high blood. And, ayun, pumanaw na siya. And then, yung isa naman is heart attack. So, biruin mo yun, yung parang akala mo healthy ka, tapos hindi pala. So, ayun, gusto kong i-check. Alam ko, like parang magiging ako, yung OA sa, sa kakapunta ng clinic. But that's okay. Tawagin nyo na akong OA sa OA, kakapag, kakapunta ng clinic. Pero that's okay, kasi health is wealth, diba? So, mas okay na maagapan yung mga sakit na meron tayo kung meron man. Kung wala, din good, 'di ba? Kung meron, maaagapan siya. So, yun yung pinaka-importante. Yan din yung bilin ko sa mga kapatid ko, kay Papa, na sabi ko, pag may naramdaman kayo, huwag nyo nang sinasabi na masakit dito, masakit dyan. Ipa-check nyo na kaagad kasi hindi nyo alam, 'di ba? Huwag tayong yung parang masakit ngayon tapos hindi na bukas, siguro okay na, tapos bumalik ulit. Ay, bakit kaya ganito yung nararamdaman ko? Tapos bigla na lang siyang lumala. And pag lumala na, mas mapapadami pa yung gastos, mas mahihirapan ka pang maayos kung ano yung dapat mong ayusin sa katawan mo, 'di ba? Tulad nung mata ni Papa. So yung mata niya, long time ago, sabi niya ay masakit. So finally nagpa-check up siya. Nung chinek up na yung isang mata, hindi na pwedeng hindi na maagapan kasi 'di ba mayroon ding half stroke si Papa, yung mild stroke, half stroke talaga mild stroke. So sabi yung advice lang is yung mata na isa. So kaya yung isa na laser, yung isa hindi. So hanggang natuluyan nang nabulag yung isang mata niya. So nung last time na uwi ko din, guess what? Masakit sabi niya. So buti na lang doon pa ako na pa-check up natin siya.
And nabigyan ng gamot yung mata niya and okay na siya. Hindi ko lang alam ngayon kung okay pa ba yung mata niya. So, hoping na nag-work yung yung gamot kasi nagpa-check up ulit sila bumalik sila noon, and then sabi ng doktor, i-continue lang yung niya, yung eye drop na binigay sa kanya kasi bumaba yung parang yung yung tawag doon? Parang may bumaba, yung bumaba na pressure ng mata, ayun. So, nag-work naman yung niya, yung kung ano yung nararamdaman niya sa mata niya. Kasi masakit daw pag nasisikatan ng araw or kung ano ka man dyan. Pero ngayon daw, sabi ni Edinil, nood sa cellphone, nood sa TV, nood sa cellphone, nood sa TV. Kailangan pa magpahinga din yung mata. Hindi laging nasa cellphone, hindi laging nakatutok sa TV. Dapat, din, relax din na parang walking, ganyan, exercise. O diba, sinoutout si Papa. Shoutout sa'yo, Father. Si Father na matigas ang ulo. Na may masakit, ayaw magpa-check up. Takot sa doktor. Takot sa doktor yun. Tapos sa totoo lang, pag sinabi niya, masakit ko dito, hindi ako makahinga. Pag sinabi na ni Edinel na, tara sa doktor, sabi niya, ay, okay na pala ako. O, diba? So, minsan, parang, sabi ko, baka pinagtitripan ka lang ni Papa, sabi ko nga kay Edinel Sabi ko, i-check mo lang, baka mamaya, seryoso na yan. Sabi ko ganyan, ipilitin mo na, na ipa-check kung sakaling totoo yung sinasabi niya na hindi siya makahinga ng bongga. Natatakot ako, mga kalalabs, kasi nung nandoon ako, ginaganon niya yung yung chest niya, kasi nagpa-check up siya long time ago din. Di supposed to be, dapat yun, yung parang siya, check up talaga siya ng follow-up check up. Kaso nga lang, for some reason, maya-maya okay na siya. Ay, hindi okay lang ako, ganyan. Tapos hindi na. Ewan ko dun kay Papa. Ewan ko sa'yo pa. Nanonood yun ng vlog But anyway, ayan, kape muna ako, and then breakfast maya-maya, kasi niluluto ko pa yung yung aking kamote. Yun talaga yung gusto kong kainin. Mas mabigat kasi siya. Gusto ko sanang manood ng Hello Love Again tomorrow. Pero gusto ko 1 p.m. 1 p.m. Kaloka. Manood ng ng movie, yung ang aga-aga na 1 p.m. Yung iba gabi pupunta, tas ako 1 p.m. Gusto ko siyang panoorin, pero alam nyo, I am super disappointed doon sa mga nag-take ng mga videos doon sa sinihan. Dapat bawal yun. Dapat hindi kayo mag-spoil. Yung spoiler alert, sabi nga nila, diba? Dapat din yung diba? Mawawala ng gana yung gustong manood kasi nakikita na nila yung kung ano yung ando doon sa sa movie. Nakakaloka, respeto naman. Alam niyo, hard work po yung mga ginawa ng mga actor, the director, videographer, mga kineme na yan. Tapos ang gagawin niyo, spoil niyo lang yung movie, 'di ba? Parang nakakawalang gana. Ay ganun pala yung ending. Ay ganun pala yung nangyari. Ay may ganito palang nangyari, 'di ba? So, nakakaloka. Dapat respeto naman dun sa mga pinaghirapan nila yun So, we should not do that. Mayroon ako mga nakita sa sa TikTok na tapos sa Facebook, 'di ba? Pino-post nila, napanood nila yung movie. Oo na, kayo na ang unang nanood, pero pwede wag i-keep niyo muna yan sa sarili niyo. Kasi kami susunod na manonood, parang ay ganito na yung mangyayari, kinasal sila, o ganito yung mangyayari, nagganituhan sila, parang 'di ba? Nakakawalang gana yung manood ng movie na alam mo na yung eksena. Kaloka. So buti na lang may malapit na sinihan dito sa amin, yung office ni Papa Dave. Sa taas lang andun yung sinihan. So plano ko mag-book ng parang gusto kong manood ng movie. Hindi ko na lang siya i-book, doon na lang ako parang doon ko na lang siya babayaran. Tignan natin. Baka kasi showing na siya So gusto ko siyang panoorin. But before that, meron yung yung movie ni Julia Barreto, and then ang tawag doon sa lalaki. Hindi talaga ako nanonood ng mga Joshua. So, yata siya sa Netflix. I-check ko. Kasi, baka yun na lang muna ang panoorin ko. 'Di ba? Tingnan natin kung okay na ba siya sa Netflix. Tingnan ko lang saglit. Search natin. Habang hinihintay ko yung aking kamote. Gusto ko manood nung Hello Love Again. Kung maganda ba talaga si Abesh. For sure naman maganda kasi magaling na actress si Catherine Bernardo. Magaling naman din si Alden. Pero gusto kong makita talaga kung
Ano ba yung title nun? Unhappy for You. Ang unhappy ba yun? Tayo lang, meron na ba dito sa atin yun? Or sa Pinas lang? Pero I think nakita ko siya. And then sabi Thursday. And Thursday today. Saan tabi? Tingnan natin. Show. Ay! Oo! Meron na! Unhappy for You, be. Recently added. Oy, panoorin ko to. Okay, meron akong papanoorin for today's video. Pero mamaya na lang muna. Kasi gusto ko munang tapusin yung mga trabaho ko. Tsaka natin siya panoorin. I love it. Meron akong papanooring movie. Tingnan natin kung maganda din to. Kasi malaki din naman ang kinita nitong Unhappy for You. So, yan muna yung panoorin natin. And then, I think tomorrow, pag-isipan ko kung manunood ba ako ng movie na Hello, Love Again. Ako lang mag-isa, B. Wala akong kasama. Sino ba iimbitahan ko? Si Krishna hindi naman mahilig sa mga ganun. Day off niya ba tomorrow? Ay, hindi niya day off tomorrow. Si Nicole kaya. Kaso nga lang si Nicole may lakad din. Update ko kayo kung ano. Kung papanoorin ko siya bukas. Kasi I feel na manonood ako ng movie tomorrow. Friday. Me time. Nanood ng sine, mag-isa. Di pa panoorin ko yon. Excited ako. Sige. Try natin manood ng sine mag-isa. Kain mga kalalabs. Ito yung ating pa-breakfast. Ayan siya. Meron tayong tuna, egg, cucumber, avocado, cherry tomatoes. And then ito yung aking roasted potatoes or sweet potato or kamote na tawag. Ayan. Yan yung magiging carb natin. Kalahati lang naman. So, yeah, kain po. Kain tayo. So good ng ating breakfast. Healthy, healthy. Magtupi tayo ng aking nilabhan. Si Krishna ay nandiyan na sa baba. Nag-buzzer na siya eh. So, bigla ang linis at saka laba yung ginawa ko. Wala sana akong plan. Kaso nga lang sabi ko, sige, maglaba na nga lang din ako at maglinis. Kasi ayaw ko talaga na pag may bisita is hindi ako naglilinis. So, kailangan magkuskus ako ng CR, ng vacuum. Nag-vacuum ako. So, ayan. Tupiin ko lang to. And then, maya-maya pa naman ako magluluto kasi for dinner naman yung lulutuin natin. Come in! I'm just folding clothes. Ooh, smells good. Huh? Smells good daw. Of course, I cleaned the house before you come. Of course. Oh, wow, that's a lot. Is Nicole here? No, she's not here. Can you message her and tell her to come home early Okay. so that we can eat She together? wasn't coming. Huh? She didn't say anything. She should know I'm coming here. Oh no, I'm gonna message her instead, okay? Don't message her. No, you're bitch. Where are ya? I'm here. Hindi pa ako nakaligo. Where are you? Nag-ano talaga ako, naglaba, naglinis. Here. So kanina pala, nakaupo ako, tapos iniisip ko yung about sa yung sa check-up. Pag napa-check up kasi dito, hindi ka nila kinukuhanan ng blood pressure. O di ba? Sa Pinas kasi pag upo mo pa lang tatanungin niya yung blood pressure, kukunin yung blood pressure mo. Pero for some reason dito pag pumunta ka sa clinic, hindi ko lang alam kung ako lang ha. Hindi nila kinukuha yung blood pressure mo. Yung basta lang papasok yung doktor, tapos tatanungin nila kung ano yung problema mo, ano yung nararamdaman mo, ganun. Tapos that's it. Sasabihin mo sa kanila yung yung concern mo. And then after that, bibigyan ka ng yung pang-lab, i-check kung anong problema, ganito ganyan. Pero never nila akong kinuhanan ng blood pressure. Hindi ko maalala kung before kinuhanan ba ako or what. Pero never, like lately hindi ako kinukuhanan ng blood pressure. Pero that's okay kasi sa Shoppers at saka sa drugstore merong may machine doon na pwede kang check ng blood pressure mo. And guess what? Kaya pala siguro ako nahihilo dahil yung dugo ko is napakababa. Hindi man lang umabot sa 120. Nasa 104/7
57, 104, 104, 104 nga lang. Over 57. Kaloka, ang baba ng dugo ko. Hindi man lang umabot ng 120. Pero sa totoo lang, si mama, low blood din yun eh. Sobrang baba ng dugo niya. Si Eden yun, mababa din ang dugo niya eh. So I think, nakuha namin yung low blood pressure kay mama. Kasi kila papa is siya eh. High blood. High blood yung sa kanya. Okay. Tupiin ko lang to. And then prepare ko yung mga ingredients para sa lulutuin kong dinner. I-message ko si Nicole. Message natin siya na umuwi siya ng maaga para kumain kami ng sabay-sabay. Dinner is ready, mga kalalabs. Ito yung ating steak. And then, gumawa ako ng gravy. Looking good. Tapos yung mashed potatoes. Ayan. So, si Nicole for sure mashed potato. Hindi ko lang alam kay Krishna. So, ayan. It's already 4:12. Nihintay lang namin si Nicole kung anong oras siya uuwi para sabay-sabay kami kumain. Na-message ko na yun eh. Sabi niya mga around 4:30 or 5. So, pero maaga ako nagluto. Ayan. So, mamaya prepare ko yung table and then kakain tayo. Nakaligo na rin ako sa wakas, mga kalalabs. Tapos na tayo nagluto. Maghihintay na lang tayo ng mga taong gutom. So, hinintay ko lang din si Nicole. Sabi ko, Nicole, uwi ka na maaga. Sabi niya, doon lang daw sila sa may basketball. Sa may, roundhouse. Diyan sa may, Yelltown. Sabi ko, uwi ka na. 4:30 hanggang 5 daw. So, para ma-prepare ko na lahat at makakain na ba. At na rin ako, makapag-relax na rin ako. At, manunod ako nung movie ni Julia Barreto at ni Joshua. Kasi hindi ko siya pinanood kanina. Mas gusto ko pagpapanoorin ko siya is yung relax na ako, yung wala na akong gagawin ba. Alam mo yun. So, nakafocus ako dun sa movie. Kasi sometimes, diba, pag meron tayong ginagawa, tapos dumpot natin ng phone, sige, check, tapos maya-maya na naman, di mo mafocus yung pinapanood mo. Si Krishna, ininom niya, alam niyo yung yung dala-dala niyang alak, yung can. Meron pa kasi siyang 3 piraso dito. So, bumili siya ng chips. So, yun yung ini-snack niya kanina. Tapos, umiinom siya. Sabi ko, ang aga-aga, umiinom ka. Yung pangalan, alas 3. Sabi ko, kakaiba din. Alas 3 siya umiinom. Hindi talaga ako umiinom ng alak. Kasi kung umiinom ako ng alak, matagal ko nang ininom yung naiwan niyang alak dito sa bahay. So, tapos, lumabas ako kasi nagtupi ako. Paglabas ko, parang tulog. So, tulog ka ba, B? My gosh. Okay, I'll be home soon. Okay, please come home. Para makakain na ba? Tsaka, natapos ko na yung mga gagawin ko at makapag-relax na ako. So, ayun. Anyway, mag-end na ako ng vlog, mga kalalabs, kasi wala na rin naman akong ganap. At kakain na lang din kami, and then ayaw din naman magpakita si Krishna sa vlog, diba? So, ayun, thank you all for watching ulit. And by the way pala, mga kalalas, meron pala akong pa-good news sa inyo. So, kung natatandaan niyo yung vlog ko na sabi ko hindi kami makaka-uwi kasi mahal ang ticket. Anyway, nakahanap kami ng good deal na ticket. So, makaka-uwi kami ng Pinas next month. So, doon kami mag-celebrate ng Christmas and then New Year. O diba, nagawa ng paraan. But, meron pang pa-news, mga kalalabs, na talagang pinag-isipan namin ni Papa Dib ng mabuti. Kasi syempre, yung gastusin, ganyan. Tapos yung school ni Nicole, anong mangyayari, ganito, ganyan. So, kung natatandaan niyo yung vlog natin, nung time na inopen up ko sa inyo na plano naming mag-move somewhere, aalis kami ng Canada. So, this time, pinagplanuhan talaga namin mabuti ni Papa Dib, pinag-isipan namin mabuti kung gagawin ba namin o hindi. So, finally, nag-usap kami, and then sabi namin, okay, we will try.
So, medyo matatagalan kami sa Asia ng konti at ifi-feel namin kung doon ba kami nararapat tumira forever or hindi naman forever, siguro mga kung hanggang kaya namin, kung kakayanin ba namin talaga siya. So parang practice lang namin to, yung parang experiment na tawag. So can we do it or not, 'di ba? So mag-stay kami ng Asia ng matagal. So ayun, gusto ko lang i-share sa inyo na matinding matinding desisyon na pinagplanuhan talaga namin ni Papa Dave. And wala talaga siya, yung parang okay, pinag-usapan namin siya, okay, let's plan, and then finally, ayun, naplano namin siya, and then sinabi, okay, uuwi muna tayo ng Pinas, and then doon kami mag-start. So, mag-stay tayo sa Pinas ng Christmas and New Year, and then the rest will be history. The rest will be surprise kung saan. Hulaan nyo, comment down below. So, ayun lang naman mga kalalabs, kasi we wanted to, parang maramdaman kung talagang hindi naman i-give up ang Canada, kumbaga if you feel kung can we live somewhere na hindi sa Canada talaga, kasi sa mga nangyayari ngayon dito is medyo hindi siya masyadong okay. But overall naman, I love Canada and we are super grateful na nakapunta kami dito, especially si Nicole, 'di ba? Mabibigyan namin siya ng good education, mga ganyan. But again, this is only experiment. I-feel lang muna namin siya. Hindi siya right away na, oh, let's go. Let's leave Nicole behind. Parang ganun, di ba? Hindi naman ganun. Basta, merong mga time na kailangan, like, many years before mo, like, parang, okay, let's move there forever. Di ba? So, ayun. Basta, yun lang yung ma-share ko sa inyo. And I am super excited ulit na makapag-vlog, makasama ang family sa Pinas, especially sa ganitong okasyon, Christmas and New Year. So, ayun na po yung vlog natin mga kalalabs. Again, maraming salamat po sa panonood ng vlog. And thank you all for subscribing pag napapandaan kayo dito sa vlog natin. So, thank you all. Okay, take care and always be kind. Ayun na yung sabihin ko. Bye-bye!